Okay, hello guys. Bago ako magsimula, babati muna ako. Happy New Year po sa inyong lahat. Shoutout po pala kay Sir Paulo Mendoza. Maraming salamat po. At kay Sir Ryan, maraming salamat po sa suporta. Unbox ko lang ito saglit. Ito yung DSK B2 Neo Max. Ito lang yung laman niya. Papakita ko lang. Yung kanyang ilaw at yung kanyang ballast. Kasi para dito yung aking vlog today. Titignan natin kung ano ang maganda. Yung may ballast or yung wala. Hihimayin ko isa-isa yung mga ito. Para makita nyo kung ano ang mas pipiliin nyo dapat. Guide lang itong ginagawa ko para matulungan kayong makapili ng magandang MDL na nararapat sa inyo. Ito yung MDL na less than 200. Ito yung box niya at yan din yung laman. Nasa loob yung bracket. Yung ilaw niya is walang ballast. Yan lang yung laman ng bawat box. Kaya kung magkakabit ka or ikakabit ito sa motor, kailangan mo pa magdagdag ng additional bracket. Dahil yung bracket na available o yung free nito is bracket lang para may stand yung ilaw nito. What I mean is para maitayo yung ilaw nito. Unahin kong ipakita itong MDL na to. Ito yung walang ballast. Ito yung itsura niya. Up close tayo ngayon. Up close and personal. Ayan. Ito yung kanyang lens. Kung mapapansin nyo, yung kanyang lens, meron dumi sa loob. Yun ay nag-accumulate sa tagal na paggamit ng ilaw na to. By the way, ito nga palang ilaw na to is gamit na. Mag-iisang taon na daw niya itong gamit. Nahihinaan na daw siya kaya pinalitan. Tiyempo naman, eto madadissect natin kung ano yung laman niya. Eto yung nag-hold dun sa lens. Yan yung maliit na yan. Tapos eto yung lens niya. Convex lens ang tawag dito. Then, eto naman yung buong housing ng ating MDL na maliit. Biniyak ko na ito para makita natin yung laman. Eto yung rubber sa likod. Eto yung rubber nagiging stopper para hindi pumasok yung tubig sa loob. Dito mapapakita sa loob kung bakit wala siyang ballast. Dito mapapansin nyo, yan yung kanyang board. Walang cover or insulation or kahit anong glue yung board nito. Nakalabas lang. Hindi kagaya ng ibang MDL mamaya ipapakita ko. Ito naman yung ilaw niya. Yan yung board ng ilaw. Bali dalawang board yan. Yung board ng ilaw, saka yung board sa likod. Yung nasa likod na yan, dyan nakalagay yung mga capacitors niya, saka mga voltage regulator. Hindi na ako masyado magpapaka-technical dahil hindi ko na masyadong kilala yung iba sa mga yan. Ito ulit yung rubber stopper dun sa likod ng MDL. Ayan siya, pag nakakabit. Ang purpose nito is para hindi pumasok yung tubig doon sa loob. Kaso, sa katagalan, nagkakaroon na ito ng moist sa loob. Hindi niya na kayang pigilan yung pagpasok ng moisture sa loob kaya nagkakaroon na ng dumi yung lens. Saka nakapix yung lens nito kaya hindi pwedeng linisin. Hindi siya madaling tanggalin. Dahil pag tinanggal mo ito, masisira na ito. Kagaya nitong tinanggal ko, sira na at hindi na may babalik. Meron din akong mini dito. Pinagpalitan lang din ito. Kaya maganda at maitetest natin. Ang kagandahan sa mini na ito, nabubuksan yung kanyang lens. Ayan. Kaya pwede siyang tanggalin at linisin. At meron itong rubber stopper sa loob. Yan yung rubber stopper niya. Or parang O-ring para hindi pumasok yung tubig sa loob. Tapos yung lens nito is may lock or may guide kung saan siya mailalagay. Kaya hindi ka magkakamali pag tinanggal mo yung lens nito. Kaya kung gusto mong linisin yung lens ng MDL mo, madali lang ito at huwag kang matakot. Basta higpitan mo lang ito pag ito'y sinara mo na para hindi pumasok yung tubig or moisture sa loob. Pinakita ko lang uli, tinanggal ko ulit yung lens nitong isa. Ito yung hiniwa or biniyak ko para makita natin yung laman sa loob. Yan sa kanan yung board ng LED. Diyan siya nakakabit. Medyo complicated nga lang ito. Kaya hindi ko na matanggal doon sa housing. Kasi nakahinang ito sa harap. At yan yung board sa likod.
Ito naman yung body or yung housing sa labas. Meron itong nakalagay na sealant. Tapos ganyan naman siya pag inarrange or binuo. Nilinis ko nga lang pala kanina yung sealant para maipakita yung board dun sa LED. Dahil mahirap itong linisin, masyado itong makapit. Kaya yung picture na lang yung nagpakita. Nilagyan nila ito ng sealant para maging waterproof yung ilaw. Para pwede siyang basain. Ito naman yung pan. Ito yung tumatanggal or nagbabawas ng init ng MDL. Malaking tulong ito. Waterproof din itong pan. Sunod na natin yung kanyang ballast. Ito yung itsura ng kanyang ballast. Kung mapapansin nyo, parang box lang ito. May cover. Tapos yan yung laman sa loob. Natatanggal din ito. Dito naman nakalagay sa ballast, yung regulator, saka mga IC. Para hindi ito madaling mabasa malayo dun sa ilaw. Dahil hindi ito waterproof. Dahil wala itong silicone or sealant na nakalagay. Kaya pwede itong mabasa. Pero may ibang mga regulator na merong silicone. Para hindi mabasa. Hindi ito kagaya nun. Ito pwedeng mabasa kaya dapat itago or itaas sa mga lugar na hindi madaling abutin ng tubig. Lalo na kung bumabaha. Kaya isa ito sa dapat ingatan. Sunod ko naman yung convex lens. Ito yung sample niya. Nilagay lang natin siya sa papel na may nakasulat. Kung makikita nyo na mamagnify niya yung nasa likod na mga letra. Yan yung function niya, yung i-magnify yung ilaw ng MDL. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. Yung test at video comparison ng mga pinakita ko ay i-upload ko pa sa susunod. Please don't forget to like and subscribe po. Maraming salamat po.